Ang gabi ay tila isang malawak na telo ng kadiliman. Sinasakop ang bawat sulok ng mundo at ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Nakasandal ako sa pader ng isang lumang apartment. Ang mga palad ko'y nanlalamig, nanginginig, kahit paramdam kong umaagos ang init ng dugo sa aking mga daliri. Ang bawat tibok ng puso ko'y parang martilyong bumabayo sa aking dibdib. At ang hangin na nilalanghap ko'y tila may halong alingasngas ng sigaw ng konsensya. Ang pangalan ko ay Clara at may ginawa akong hindi ko kayang ilibing sa limot. Sa mga mata ng mga tao, ako'y isang mabait na anak, isang mapagmahal na kaibigan, at isang masipag na empleyado ng isang kumpanya ng alahas. Pero sa likod ng fakad na yon, may isang lihim na bumubulok sa loob ko, isang kasalanang pinagtaguan ko pero hindi ko matakasan. 2 taon na ang nakalipas, ngunit ang alaala ng gabing yon ay parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa utak ko. Isang gabing maulan, madilim, at tahimik na tila sadyang ginawa para sa mga bagay na hindi dapat mangyari. Hindi ko sinasadya, pero nangyari. Isang maling hakbang, isang maling desisyon, isang buhay ang nawala dahil sa akin. Si Mara, ang matalikong kaibigan, ang taong pinakakilala, ang tunay kong pagkatao, ang naging biktima ng aking kahinaan. Siya ang taong nagtiwala sa akin ng buong puso. At sa gabing iyon, siya rin ang taong tumalikod sa akin. Hindi ko siya sinaktan ng pisikal, pero ang mga salitang binitiwan ko'y parang mga punyal na tumama sa kanyang puso. Nag-away kami. Isang matinding bangayan, tungkol sa pera, tungkol sa tiwala, tungkol sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa iba. Umabot sa puntong itinulak niya ako palabas ng kanyang apartment at ako'y umalis na puno ng galit at hinanakit. Hindi ko alam na iyon ang huling beses na makikita ko siya ng buhay. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Mara sa ilog, walang buhay. Ayon sa pulis, aksidente raw. Nadulas siya sa tulay malapit sa kanyang apartment at nahulog. Pero sa isip ko, alam kong hindi iyon simpleng aksidente. Alam kong may kinalaman ako. Hindi sa pisikal na pagkamatay niya, kundi sa sakit na dinadala niya bago siya nangyari iyon. Ang mga huling salitang binitiwan ko ang nagdala sa kanya sa tulay na yon. Simula noon, ang lahat ng bagay sa paligid ko ay naging paalala ng aking pagkakasala. Ang tunog ng ulan ay parang mga hakbang niya habang tumatakbo palayo sa akin. Ang amoy ng ilog ay amoy ng kanyang huling hantungan. Ang tunog ng mga tawanan ng iba ay parang boses niya, nagtatanong kung bakit ko siya iniwan. At ang salamin sa banyo, ang salamin ay parang mata niya, nagtatanong, naninisi. Sinubukan kong magbago. Nagsimula akong dumalo sa mga misa, magbigay ng donasyon sa charity, at magpakabait sa lahat ng tao. Pero ano man ang gawin ko, hindi nawala ang bigat sa dibdib ko. Ang bawat gabi ay naging bangungot. Ang bawat araw ay naging laban sa sarili kong anino. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang lihim na dala ko. Walang nakakaalam. Walang sino man ang nakakaalam ng mga salitang binitiwan ko kay Mara. Sa mata ng lahat, ako ang kaibigan niyang nagdadalamhati. Ang taong nawalan ng pinakamahalagang tao sa buhay. Pero sa loob, ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Ako ang halimaw na tumulak sa kanya sa bingit ng kawalan. Hanggang sa isang araw, isang sulat ang dumating sa aking apartment. Isang simpleng sobre, walang pangalan ang nagpadala. Binuksan ko ito, at ang laman ay isang piraso ng papel na may nakasulat na mga salitang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Alam ko ang ginawa mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lamig na bumalot sa aking katawan. Tumayo ang mga balahibo ko, at ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay tila sinaksak ng takot. Sino? Sino ang nakakaalam? Paano? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Ang sulat ay parang kamay na humila sa akin, pabalik sa gabing yon, sa kadilimang tinakasan ko. Habang hawak ko ang papel,
Bumukas ang bintana ng silid ko dahil sa ihip ng hangin. Ang mga kurtina ay nagpalipad-lipad. At sa labas, nakita ko ang ilog kung saan natagpuan si Mara. Parang tumatawag ito sa akin. Parang sinasabi na oras na para harapin ang katotohanan. Ngunit hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung makakalaya pa ako. At sa likod ng papel, may nakasulat pang isa. Isang pangungusap na mas nagpalubog sa akin sa takot. Nasa akin ang ebidensya. Muling bumalik sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Para bang may mga daliri ng multo na dumadampi sa aking balat, nagpaparamdam, nagpapakilala na hindi ako kailanman nag-iisa. Pinilit kong iwasan ang salamin sa dingding dahil alam ko hindi ko kayang makita ang sarili kong mga mata. Ang mga ito'y puno ng tanong, puno ng galit, puno ng isang lihim na patuloy na kumakatok sa aking kaluluwa. Sa loob ng bahay na ito, tahimik ang lahat. Wala akong maririnig kundi ang tiktik ng orasan at ang bigat ng sarili kong paghinga. Ang bawat hakbang ko palayo sa aking kama ay parang alingaw-ngaw ng isang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Alam ko kung bakit hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog dahil ramdam kong may nakatingin, may naninilip. Hindi tao, kundi ang konsensya ko. 3 taon na ang lumipas, ngunit parang kahapon lang nang mangyari ang lahat. Ang gabi ng lihim, ang gabi ng kasalanan, ang gabi kung kailan ang buhay ko ay nabahira ng isang mantsa na hindi ko kayang alisin. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto, pero nangyari. At nangyari dahil hinayaan kong mangyari. Tumakas ako sa lahat ng yon. Iniwan ko ang lugar, ang mga tao, ang alaala. Pinili kong magtago sa isang bagong buhay, sa isang bagong bayan. Nagpakilala ako bilang ibang tao, isang babae na walang kahapon. Ngunit paano mo lilinlangin ang sarili mong puso? Paano mo tatakasan ang konsensya mong hindi kailanman natutulog? Sa tuwing mag-iisa ako, bumabalik ang imahe ng kanyang mukha. Ang mukha ni Eliza. Ang kaibigan kong minsang nagtiwala sa akin, ngunit binalikan ko ng kasinungalingan. Kung paano siya tumingin sa akin noong gabing iyon. May luha, may sakit, may tanong. Hindi ko siya masagot, hindi ko siya matulungan, hindi ko siya nailigtas. At ang pinakamasakit, ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at bumalik sa kwarto, ngunit hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Kinuha ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng aking kama. Ang kahon na matagal ko nang hindi binubuksan. Sa loob nito'y naroon ang mga sulat ni Eliza, ang mga litrato namin noong magkaibigan pa kami, at ang pulseras na ibinigay niya sa akin noong huling kaarawan ko. Ang pulseras na yon, ang huling bagay na nakita ko sa kanyang kamay bago siya nawala. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito tinatago. Siguro dahil ito lang ang natitirang bahagi niya sa akin. Ang bawat sulat ay parang apoy sa aking mga daliri. Binasa ko ang isa, ang paborito ko. Sinulat niya yon noong college pa kami. Saan ka man magpunta, tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Lagi akong nasa likod mo, handang sumuporta, handang mahalin ka. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo sa puso ko. Paano ko nagawa sa kanya ang ginawa ko? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang dilim sa labas ay parang salamin ng sarili kong kaluluwa. Wala akong maaninag, kundi ang kalungkutan. Sa kabila ng lahat ng pagtatago, sa kabila ng lahat ng pagsisinungaling, alam kong hindi ko kayang takasan ang bigat ng katotohanan. Ang kasalanan ko ay parang anino. Kahit saan ako magpunta, sumusunod ito. Bigla, may narinig akong tunog. Isang kaluskos mula sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung ito'y totoo o bunga ng imahinasyon ko, ngunit parang may kakaibang enerhiya ang gabi. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahang bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang ay parang sigaw ng kahoy sa ilalim ng aking paa. Nang makarating ako sa pintuan ng likod, huminto ako. Nakaramdam ako ng malamig na hangin, mas malamig kaysa sa dati. Binuksan ko ang pintuan. Sa likod ng bahay,
Sa gitna ng dilim, may isang bagay akong nakita. Isang pulseras. Katulad ng pulseras ni Eliza. Parehong-pareho. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Hindi ko alam kung bakit naroon yon. Ngunit ang alam ko, hindi ito maaaring aksidente. Hindi ako maaaring nagkakamali. Ang pulseras na yon ay parang isang sumpa, isang paalala mula sa nakaraan. Biglang may naramdaman akong presensya sa likuran ko. Ang bigat ng hangin ay parang pumigil sa paghinga ko. Hindi ko magawang lumingon, ngunit naramdaman ko ang malamig na daliri na dumampi sa balikat ko. Sa wakas, bumagsak ang isang pabulong na tinig sa tenga ko. Hindi mo ako matatakasan. Hindi ko akalaing babalik ako sa lugar na ito. Ang amoy ng lumang kahoy, ang tunog ng bawat hakbang ko sa sahig, na tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nasa harap ako ng pintuan. Ang pintuan ng silid na matagal ko nang iniwasang buksan. Ang silid na may mga alaala, mga lihim, at mga patunay ng kasalanang pilit kong nililibing. Ngunit kahit anong pagtatakip ang gawin ko, hindi iyon kailanman nawala. Hindi iyon kailanman namatay. Lumingon ako sa paligid. Walang tao. Ang mga kurtina ay nakababa at ang hininga ko'y bumibigat sa bawat segundo. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaabot ang seradura. Ang malamig na bakal ay tila isang paalala ng bigat ng mga pinili ko noon. Ngunit sa kabila ng takot, sa kabila ng galit sa sarili, pinihit ko ang seradura. Bumukas ang pintuan. Ang silid ay nanatiling gaya ng dati. Walang nagbago. Ang mga lumang larawan ay nakasabit pa rin sa dingding. Ang mesa ay puno ng alikabok at ang sahig ay may mga bakas ng sapatos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang muling bumuhay sa baga ng aking konsensya. Ang kahon. Ang kahon na itinatago ko sa ilalim ng kama. Lumuhod ako, nanginginig ang aking mga tuhod at hinila ang kahon mula sa ilalim. Ang kahoy nitong takip ay may mga gas-gas, tanda ng paulit-ulit kong pagbukas at pagsara nito dati. Nakaukit pa rin ang mga salitang isinulat ko gamit ang kutsilyo. Huwag mo nang buksan. Ngunit ngayon, narito ako, muling binabaliwala ang babala ng sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Tila ang bawat galaw ng kamay ko'y nagdadala ng tunog ng kidlat sa katahimikan ng silid. At doon, bumungad sa akin ang mga sulat na isinulat ni Mia. Ang kaibigan kong hindi na maaaring magsalita. Mga sulat na puno ng mga salitang hindi ko kayang basahin noon. Ngayon, wala na akong dahilan para umiwas. Ang unang sulat ay puno ng mga luhang bumakat sa tinta. Tila ang bawat letra ay sumisigaw ng sakit. Sinimulan kong basahin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magtiwala, lalo na sa isang taong mahal mo? Akala ko, ikaw ang magiging kanlungan ko. Pero bakit? Bakit mo ako iniwan sa gabing yon? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Ang sikmura ko'y biglang sumakit, parang may matalim na bagay na tumusok sa loob. Ang mga mata ko'y namuo ng luha, ngunit hindi ko kayang tumigil. Pinulot ko naman ang pangalawang sulat. Hindi na ako makakatakas. Hindi na ako makahinga. Gabi-gabi, naririnig ko ang mga tinig. Ang mga tinig na nagsasabing kasalanan ko ito. Pero alam mo ang totoo, hindi ba? Alam mo kung sino ang tunay na may sala. Ito na ang hindi ko kayang basahin. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Paulit-ulit, walang awa. Ngunit hindi ako pwedeng umatras. Hindi ko pwedeng takasan ang katotohanan. Ang huling sulat ang siyang pinakamatindi. Kung sakaling makita mo na ang mga sulat na ito, baka wala na ako. Baka natapos na ang paghihirap ko. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko kailanman ginusto ang nangyari. Hindi ko ginusto ang pagkawala. At ikaw mismo ang dahilan kung bakit ako nawala. Bumagsak ang sulat sa sahig. Ang puso ko'y parang bubog na nagkikiskisan sa loob ng dibdib ko. Hindi ko na kaya. Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan at sumigaw sa katahimikan ng silid. Kasalanan ko ba talaga?
Hindi ko alam kung kanino ako sumisigaw. Sa sarili ko, sa Diyos, o sa alaala ni Mia. Ginawa ko lang ang kaya ko. Iniwasan ko ang gulo. Hindi ko ginusto ang nangyari. Ngunit alam kong kasinungalingan yon. Alam kong may mga bagay na hindi ko ginawa. Mga bagay na dapat kong ginawa. Sa gabing yon, nang makita kong umiiyak si Mia sa harap ko, nang sabihin niyang kailangan niya ng tulong, tumalikod ako. Tumalikod ako dahil natakot ako. Tumalikod ako dahil mas pinili ko ang sarili ko kaysa sa kanya. At ngayon, narito ako, nagbabayad sa presyo ng aking desisyon. Biglang may narinig akong tunog mula sa likuran. Isang kaluskos. Tumigil ang hininga ko, hindi ako mag-isang narito. Lumingon ako at sa gilid ng pintuan may anino. Isang figura. Ang hugis nito ay pamilyar, ngunit imposibleng mangyari ito. Ang mga mata ko'y nanlaki. Ang mga kamay ko'y kumapit sa mesa para hindi bumagsak. Ang figura ay dahan-dahang lumapit. Ang hakbang nito'y mabigat, parang bawat galaw ay may galit. Nang lumapit ito sa liwanag, tumambad sa akin ang mukha. Si Mia. Hindi ko alam kung paano, ngunit narito siya. Buhay? Patay? Hindi ko alam. Ngunit ang titig niya sa akin ay puno ng galit. Galit na matagal nang hindi ko nararamdaman mula kaninuman. Hindi siya nagsalita. Hindumaan ako sa eskinita na tila nilulun ng dilim. Ang mga yapak ko'y nag-echo sa makitid na daan. At kahit pa anong bilis ng hakbang ko, parang mabigat ang bawat galaw. Tila hinahatak ng konsensyang hindi ko maitulak palayo. Ang malamlam na liwanag ng poste ay nagbigay ng kakaibang kinang sa basang kalsada. At naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking pisngi. Ang lamig na yon, parang paalala ng presensya niya. Hindi ko maiwasang lingunin ang paligid, hinahanap ang anino ng multo ng nakaraan. Hindi ito ang una kong pagtakas. Sa tuwing nararamdaman kong umiikot ang mundo para ipakita sa akin ang ginawa ko, lagi akong tumatakbo. Pero ang gabi na ito, kakaiba. Parang may humahabol sa akin. Kahit walang tao sa likod. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok at ang dibdib ko'y parang sinisindihan ng apoy ng alaala. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ako dapat tumigil. Pumasok ako sa isang lumang gusali na matagal nang nilisan ng mga tao. Ang sahig ay basag-basag, ang dingding ay puno ng kupas na pintura, at ang amoy ng alikabok ay nakakakilabot. Pero hindi ko ininda ang lugar. Hinanap ko ang pinakamadilim na sulok at doon ako naupo. Nagpapanggap na kaya kong takasan ang sarili kong anino. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang pilit kong hinahaplos ang suot kong jacket na tila proteksyon laban sa katotohanan. Sino ka ba talaga, Mia? Bulong ko sa sarili. Pero ang sagot ay hindi dumating. Ako ang babae na tumakas sa kasalanan. Ang kasalanang hindi ko kayang pangalanan. Ako rin ang babae na paulit-ulit na sinusubukang itago ang ginawa. Kahit alam kong walang silbi. Ang mga mata ko'y pumikit, umaasang baka sa dilim ng paningin ay mawala ang mga imahe sa aking isip. Pero hindi kaya ng kadiliman na burahin ang kirot. Naalala ko ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Si Daniel, ang lalaking nagbigay sa akin ng tiwala, ng pagmamahal. Ang lalaking pinagkanulo ko. Ang kanyang ngiti noon ay puno ng sigla. Hindi alam na iyon na ang huling araw na makikita niya ang liwanag. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Pero nangyari. Ang mga kamay ko, ang mga kamay na ito, may bahid na ng kasalanan. Bigla akong napatingin sa bintana. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, parang may bumagsak sa labas. Tumayo ako. Pilit na sinisilip ang kalsada. Walang tao. Walang galaw. Pero ang pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Parang may mga matang nakatingin, naghihintay. Pinilit kong magpakatatag, pero ang tuhod ko'y bumigay. Bumalik ako sa sulok. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mia. Isang pabulong na tinig ang narinig ko. Napabalikwas ako, ang puso ko'y tumalon sa kaba. Sino yon? Imposible. Walang tao dito.
Pero ang tinig na yon, pamilyar. Hindi maaring siya. Hindi maaring si Daniel. Hindi maaring totoo. Mia, alam kong naririnig mo ako. Mas malinaw na ngayon ang boses, malamig, matalim. Parang kutsilyong tumatagos sa aking dibdib. Pumikit ako. Pilit na iniisip na bunga lang ito ng takot. Pero hindi iyon mawala. Tumayo ako. Hinanap ang pinagmulan ng boses. Sa bawat hakbang ko, lumakas ang tunog. Ang bawat pinto na binuksan ko, ang bawat silid na sinilip ko, parang nagiging mas malapit siya. Hanggang sa nakita ko ang salamin sa sulok ng gusali. Malaki, basag-basag, pero sapat para makita ang sarili ko. Nilapitan ko yon at doon ko napansin ang kakaibang bagay. Ang refleksyon ko, hindi ko yun refleksyon. Ako ang nasa harap, pero ang babaeng nasa salamin may dugo sa mga kamay. Ang mga mata niya'y puno ng galit, puno ng hinanakit, na tila matagal kong iniiwasan. Mia, hininila ko ang pinto ng lumang aparador sa likod ng kwarto, ang kahoy na halos maagnas na sa katandaan. Ang bawat galaw ko'y parang may sariling bigat. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Ang mga daliri ko'y nanginginig, ngunit pilit kong kinakalma. Kailangan kong makita ito. Kailangan kong malaman kung naroon pa. Sa ilalim ng mga lumang damit na amoy amag, naroon ang kahon. Kulay itim. Maliit ngunit mabigat sa paningin. Parang ang bawat sulok nito'y may sariling sigaw. Napalunok ako. Bakit ko pa ba ito hinahanap? Bakit hindi ko na lang pinabayaan na maglaho na ito? Gaya ng mga pangako ko sa sarili? Inilabas ko ang kahon. Ang malamig na bakal nito'y tila sumisipsip sa init ng aking palad. Hindi ko pa binubuksan, pero dama ko na ang mga aninong nagkukubli sa loob. Isang aninong matagal ko nang sinusubukang takasan. Napaupo ako sa sahig. Ang likod ko'y sumandal sa pader. Pumikit ako. Pilit na sinasabi sa sarili na kaya ko ito. Kaya kong harapin. Kaya kong buksan. Nang buksan ko ang takip, bumungad sa akin ang mga piraso ng papel. Mga sulat na ako mismo ang nagsulat, ngunit hindi kailanman ipinadala. Ang tintay malabo na sa iba, ngunit malinaw pa rin ang mga salitang nakaukit sa puso ko. Ang bawat letra'y parang panaghoy, isang sigaw ng pagkukumpisal na hindi kailanman narinig ng sinuman. Ang unang sulat ay para kay Miguel. Para sa lalaking pinili ko, ngunit hindi ko lubos na minahal. Ang bawat salita'y puno ng pag-aalinlangan, ng takot na sabihin ang totoo, na ang puso ko'y itinago ko sa iba. Sa halip na mahalin siya ng buo, ginamit ko siya bilang kanlungan mula sa kaguluhan ng aking sariling damdamin. Ang pangalawang sulat ay para kay Clara, ang matalik kong kaibigan na naging biktima ng aking kasinungalingan. Hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit ko siya pinagtaksilan, kung bakit itinago ko ang sikreto na alam kong magpapabago sa buhay niya. Ang huling sulat, ang pinakamaitim sa lahat, ay para sa sarili ko. Ang mga salitang naroon ay hindi ko kayang ulitin. Ang mga salitang iyon ang nagpapatunay na ako'y isang makasariling tao, na ang bawat hakbang ko'y palayo sa konsensya at papunta sa kasalanan. Napahawak ako sa dibdib ko, parang may pumipigas sa puso ko. Ang paghinga ko'y mababaw, halos hindi ko na maramdaman. Nagkulong ako sa kwarto ng maraming buwan, pilit na sinusubukang takasan ng mga alaala. Pero kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, naroon sila, nakasunod, nakatingin, nagmamasid. Tumayo ako at hinawakan ng kahon. Sa isip ko, kailangan ko na itong tapusin. Kailangan ko nang magpalaya. Nilabas ko ang lahat ng sulat mula sa kahon at tinipon sa lamesa. Ang mga kamay ko'y mabilis na gumalaw, ibinuhos ang gasolina mula sa maliit na lalagyan sa ibabaw ng mga papel. Sa isang saglit, hinawakan ko ang posporo. Nag-aalangan ngunit determinado. Sinindihan ko ang posporo. Ang liwanag nito'y nagbigay sa akin ng saglit na pag-asa, na baka sa wakas ay makalaya na ako sa bigat ng konsensya.
Hinulog ko ang apoy sa ibabaw ng mga sulat. Isa-isa, nagsimulang lamunin ng apoy ang mga lihim ko. Ang mga letra'y naglaho, ang tintay naging abo. Iniisip ko na sa wakas, tapos na. Wala nang bakas. Pero habang pinapanood ko ang apoy, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Parang may presensya sa paligid, isang aninong nagsimulang bumalot sa akin. Napatingin ako sa pintuan ng kwarto at sa likod ng salamin, naroon siya, ang mukha ni Clara. Nakatingin, hindi gumagalaw, ngunit malinaw ang ekspresyon, galit. Bigla akong napasigaw, ngunit ang tunog ko'y tila nalunod ng katahimikan. Tumakbo ako palabas ng kwarto, hinahabol ng sariling anino. Sa bawat sulok ng bahay, naroon siya, ang imahe ng kanyang mukha, ang paningin na punong-puno ng tanong. Hindi ko alam kung totoo siya o guni-guni lamang. Ang isang bagay na sigurado ay hindi siya mawawala. Hindi siya mawawala. Puno ng dilim ang gabi, ngunit mas madilim ang bigat na dala ko sa puso. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinangkang kalimutan ang ginawa ko. Sa tuwing pinipikit ko ang mga mata, bumabalik ang mga eksena, ang mga sigaw, ang mga luha, ang mga mata niyang nakikiusap. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko siya pinakinggan. Tumakbo ako palayo. Dala ang lihim na hindi ko maipagtapat kahit sa sarili ko. Kahit sa tahimik na bukirin, naririnig ko ang alingawngaw ng kanyang tinig. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay malamig, pero tila nagbabaga ang pakiramdam ko. Ang bawat hakbang ko sa maputik na daanan ay parang nag-uukit ng marka sa lupa. Parang mga paang hindi maitatago ang direksyon. Alam ko kung saan ako patungo. Alam ko kung anong lugar ang hinihila ako. Ang lumang bahay na yon. Ang mga dingding na tila kumukupas sa bawat taon. Ang amoy ng kahoy na nilamon na ng panahon. Ang mga bintanang basag na tila mga mata ng isang multo. Sa kabila ng lahat, may kakaibang sigla sa loob nito. Sigla ng isang alaala na pinilit kong ibaon sa limot, ngunit lumilitaw sa bawat tahimik na sandali. Pumasok ako. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig na kahoy ay parang dagundong sa kawalan. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alikabok, ngunit tila sariwa sa akin ng mga detalye. Ang mesa kung saan kami nag-uusap ng mahina, ang maliit na aparador na puno ng mga sulat na hindi ko kailanman binuksan. Ang hagdanan kung saan siya tumayo noong huling beses naming nagkita. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang sabi niya noon, may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko naman hinihingi na patawarin mo ako. Gusto ko lang. Tumigil siya. Tila may kung anong sumakal sa kanyang mga salita. At ako, tumalikod ako. Hindi ko hinayaang matapos niya ang sasabihin. Ayaw kong marinig. Ayaw kong malaman. Dahil alam ko, kung narinig ko pa ang kahit isang salita, hindi ko na kaya. Hindi ko na magagawa ang plano ko. Sa gitna ng sala, may isang bagay na humatak sa akin. Isang kahon na puno ng mga lumang papeles. Alam kong hindi ko dapat buksan ito. Alam kong ang nilalaman nito ay bahagi ng nakaraan na pilit kong tinatakasan. Pero parang may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Isa-isang bumagsak ang mga papel sa sahig. Mga larawan, mga sulat, mga kwento ng isang buhay na minsang naging bahagi ng akin. Hanggang sa makita ko ang isang litrato, si Marco. Nakatingin siya sa akin, nakangiti, pero may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko noon napansin. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Higanto si Mahal, sana'y mapatawad mo ako. Akare mong kwakago, napaatras ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may bumalot na malamig na hangin sa buong katawan ko. Ang mga mata ko ay naglakbay sa paligid. Naghahanap ng sagot na hindi ko mahanap kahit saan. At doon, sa hagdanan, may naramdaman akong kakaiba. Parang may presensyang hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako sa itaas. Ang madilim na koridor, ang kwarto na matagal nang nakasarado. Ang kwarto kung saan naganap ang lahat. Humakbang ako pataas.
Ang bawat baitang ng hagdan ay tila nananaghoy, parang nagbabala. Pero hindi ako tumigil. Hanggang sa makarating ako sa harap ng pintuan. Ang doorknob ay malamig, tila yelo. Huminga ako ng malalim bago ko ito pinihit. Ang amoy ng nakaraan ang bumungad sa akin. Isang halimuyak na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng kwarto, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang upuan. At sa upuan, isang piraso ng papel na nakapatong, tila naghihintay sa akin. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaabot ito. Alam kong darating ka, huli na ang lahat, pero sana'y tanggapin mo ang katotohanan. Pagkala, napatingin ako sa paligid. Ang mga dingding ay puno ng mga marka, tila mga gasgas ng isang bagay na pilit inilibing. Ang sahig ay may bahid ng luma, pero may mga bakas na hindi maitatanggi. At sa isang sulok, may isang bagay na biglang gumalaw, isang anino na hindi ko alam kung saan nanggaling. At bago ko pa man maiproseso ang lahat, may narinig akong tunog mula sa likod ko. Isang boses na pabulong, malamig, at puno ng hinanakit. Bakit ka bumalik? Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa lumang simbahan sa gilid ng bundok. Ang huling natatandaan ko ay ang bigat ng mga hakbang ko sa madilim na kalsadang binabaha ng ulan. Ang malamig na hangin na parang hinihila ang bawat hininga ko. Ang mga mata ko'y namumugto, pero patuloy akong naglakad. Tinatakas ang sarili mula sa multo ng nakaraan. Sa bawat patak ng ulan, parang may tinig na bumubulong sa akin. Hindi ko alam kung ito'y mula sa Diyos o sa aking konsensya. Pagsapit ko sa harapan ng simbahan, ang mga pader nito'y tila may lamat na nagkukuwento ng mga siglong pasakit na kinimkim. Ang dilim sa paligid ay sumasabay sa kaguluhan ng isip ko. Sa loob nito, tahimik, pero ang bawat hakbang ko sa kahoy na sahig ay parang alingaw-ngaw ng mga kasalanang pilit kong nililibing. Sa altar, may isang krus na nakasabit. Ang mukha ni Kristo tila nakatingin sa akin, humihingi ng paliwanag. Lumapit ako, pero hindi para magdasal. Ano ang idadasal ng isang tulad ko? Patawad? Hindi ko kayang hilingin iyon. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba akong humarap sa Diyos. Ang puso ko'y puno ng hiya, galit, at takot. Lalo na sa sarili kong anino. Sa sulok ng simbahan, may lumang kumpisalan. Ang mga kahoy nitong dingding ay may mga gasgas na tila marka ng mga taong naghanap ng kapatawaran. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, pumasok ako. Sa loob, naramdaman ko ang sikip ng espasyo. Ang init na tila bumalot sa akin, pinapalala ang bigat ng dibdib ko. Naupo ako, ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang bawat paghinga ko'y parang dagundong ng kulog sa tahimik na gabi. Patawad, Ama, bulong ko, kahit alam kong walang sino man ang nasa kabilang bahagi ng kumpisalan. Ang tinig ko'y basag, parang isang sirang salamin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero naramdaman kong kailangan kong magsalita. Kailangan kong ilabas ang lihim na bumubulok sa loob ko. May ginawa akong hindi ko kayang itama. Simula ko, ang mga salita'y mabigat, parang bato sa dila ko. May nasaktan akong tao, hindi ko sinasadya. Pero alam ko kung gaano kalaki ang naging kasalanan ko. Sa pagsambit ko ng mga salitang yon, bumalik sa akin ang eksena. Ang gabing yon, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang baso ng alak. Ang mga mata ko'y nakatuon sa taong nasa harap ko, ang matalik kong kaibigan, si Clara. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, pero ang selos, galit at kawalang kontrol ay bumalot sa akin. Ang lihim na matagal kong itinago, ang pagmamahal ko sa lalaking minahal niya, ay unti-unting lumabas sa bibig. Nagising akong pawisan, parang may nagbabagang bakal na nakadikit sa dibdib ko. Nakapikit pa ang mga mata ko, ngunit ramdam ko ang bigat ng paligid. Tahimik ang bahay, maliban sa mahinang ugong ng electric fan na umiikot sa sulok. Pumikit akong muli. Pilit iniwasan ang biglang bumalik na mga alaala. Ang mga alaala ng gabing yon.
Sa isip ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko na tapos na. Wala na. Nakalayo na ako. Ngunit paano mo tatakasan ang isang bagay na nasa kaloob-looban mo? Paano mo ililibing ang isang lihim na patuloy na sumisigaw sa bawat pintig ng puso mo? Bumangon ako mula sa kama. Ang mga paa ko'y tila mabibigat na bakal na hinihila pabababa. Dumiretso ako sa banyo, hinayaan ng malamig na tubig na bumagsak mula sa shower. Ngunit hindi nito naibsan ang init na nagmumula sa konsensya ko. Ang tubig ay parang mga luha na hindi ko kayang ilabas, mga luha ng takot at pagsisisi. Pagkatapos magbihis, dahan-dahan akong bumaba. Ang bawat yapak ko sa hagdan ay parang hampas sa puso ko. Ang kusina ay tila isang eksena sa pelikula. Ang mga tasa sa mesa, ang amoy ng kape, ang liwanag mula sa bintana. Ngunit sa ilalim ng lahat ng normalidad na yon, naroon ang madilim na anino ng mga nangyari. Si Mama ay nakaupo sa mesa, nagbabasa ng diaryo na parang walang alam sa mga lihim na bumabalot sa akin. "Anak, kumain ka na." Aniya, hindi man lang tumingin sa akin. Tumango ako, ngunit wala akong ganang kumain. Ang tinapay sa plato ko ay parang bato, hindi ko makayanang nguyain. "May problema ka ba?" tanong ni Mama. Biglang ibinaba ang diaryo at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi niya alam ang dahilan. "Wala po, Ma," sagot ko. Pilit na ngumiti. Ngunit alam kong ang ngiti ko ay tulad ng manipis na papel na madaling mapunit. Tumango siya, ngunit hindi ko alam kung naniwala siya. Sa mga mata niya, parang may tanong na hindi niya masabi. Sa mga mata ko, naroon ang sagot na hindi ko maamin. Paglabas ko ng bahay, ang araw ay maliwanag, ngunit para sa akin, ang mundo ay puno ng anino. Ang bawat tunog, ang busina ng jeep, ang yapak ng mga tao, ang hagikik ng mga bata, lahat ay parang bahagi ng isang orkestra na tumutugtog ng musika ng pagkakasala. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga bulong ng konsensya. Sa trabaho, pilit kong inilibing ang sarili ko sa mga papel at dokumento. Ngunit kahit na anong gawin ko, ang isip ko ay laging bumabalik sa gabing iyon. Ang gabing iyon na nagbago sa lahat. Ang gabing iyon na pinili kong tumakas, ngunit iniwan ko ang isang bahagi ng sarili ko. Sa tuwing tumitingin ang mga kasamahan ko sa akin, pakiramdam ko'y alam nila. Pakiramdam ko'y binabasa nila ang bawat kilos ko, ang bawat tahimik kong hininga. Ngunit hindi nila alam, wala silang ideya. At iyon ang mas nakakatakot, ang lihim na naglalakad sa pagitan ng mundo ng mga inosente. Sa uwian, naglakad ako pa uwi, hindi sumakay ng jeep kahit na alam kong malayo. Ang bawat hakbang ko ay parang paghatak sa mga alaala. Sa bawat kanto, sa bawat sulok, naroon ang mga multo ng gabing iyon. Ang mukha niya, ang mga salitang sinabi ko, ang desisyon ko. Pagdating ko sa bahay, madilim na. Binuksan ko ang ilaw at hinayaan ang liwanag na pawiin ang anino sa sala. Umupo ako sa sofa, hinawakan ng telepono at pinag-isipan kung tatawagan ko siya. Ngunit ano ang sasabihin ko? Ano ang magbabago? Ang oras ay hindi maaring balikan. Ang mga pangyayari ay hindi maaring burahin. Ngunit hindi ko na kaya. Tumayo ako. Kinuha ang coat ko at lumabas muli. Ang gabi ay malamig, ngunit ang puso ko ay parang nag-aapoy. Naglakad ako ng walang direksyon, hinayaan ng mga paa ko na magdesisyon. Hanggang sa narating ko ang lugar na yon. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nakatingin ako sa harap ng abandonadong gusali. Ang mga pader nito'y may bakas ng kalumaan. Naroon ang lahat ng nangyari. Naroon ang mga pangako na binaliwala. Naroon ang mga sigaw na hindi narinig. Naroon ang puso kong iniwan ko. At sa gitna ng katahimikan, may narinig akong mahinang tunog mula sa loob. Isang kaluskos, isang hakbang. Ang malamig na hangin ay biglang tumigil at ang paligid ay tila huminto. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Ngunit narinig ko ulit ang tunog, mas malakas na ngayon. May tao.
Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang susi ng lumang kabinet na matagal nang hindi ko binubuksan. Ang kahoy nito ay may mga lamat na tila mga sugat na nagkukubli ng kwento. Mga kwento na ako mismo ang may sala. Sa likod ng maamong pader ng bahay na ito, may mga bagay na hindi kailanman dapat mabunyag. Ngunit ngayon, tila sinisingil ako ng aking konsensya. Hinihila ako pabalik sa nakaraan na pilit kong nililibing. Ang gabi ay tahimik, maliban sa tunog ng hangin na humahampas sa bintana. Sa bawat ikot ng susi sa seradura, naririnig ko ang tibok ng aking puso. Mabilis, malakas, parang babagsak. Nang buksan ko ang pinto ng kabinet, bumungad ang kahon na balot ng alikabok. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito itinago. Marahil ay umaasa akong balang araw ay mawawala ang bigat ng alaala nito. Pero mali ako. Hindi nawawala ang bigat. Lalo lang itong bumibigat sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at naroon ang mga sulat. Mga sulat na isinulat ko noong panahong akala ko ay kaya kong takasan ng lahat. Ang bawat letra ay tila may tinik, sumasaksak sa aking dibdib. Ngunit higit sa mga sulat, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang litrato. Ang litrato ay ng isang lalaki na matagal ko nang hindi nakikita, ngunit hindi ko makalimutan. Ang kanyang mga mata ay may ngiti, ngunit parang may bahid ng lungkot na hindi ko noon napansin. Siya ang dahilan kung bakit ako tumakas. Siya ang dahilan kung bakit ang konsensya ko ay hindi tumitigil sa pagdaing. Hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon. Ang gabi kung kailan nagawa ko ang bagay na hindi ko inakala. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang buhay niya, ang buhay ko. Ang mga detalye ay malabo sa aking isipan, ngunit ang damdaming dulot nito ay malinaw pa rin hanggang ngayon. Ang takot, ang galit, ang pagkakasala. Tumakbo ako, hindi para iligtas ang sarili ko, kundi para takasan ang katotohanang hindi ko kayang harapin. Narinig ko ang tunog ng telepono sa kabilang silid, ngunit hindi ko ito sinagot. Para bang ang bawat tunog ay may daladalang paalala ng kasalanan. Sa halip, nanatili akong nakaupo sa sahig, hawak ang litrato. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Ngunit ang tanong ay para rin sa kanya. Sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman kong mas lumalapit sa akin ang multo ng nakaraan. Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman. Bumangon ako, kinuha ang telepono, at dialed ang numero na hindi ko pa ginagamit sa loob ng maraming taon. Ang linya ay kumonekta, ngunit walang sumagot. Sa halip, isang voicemail ang tumugtog. Ang boses ay hindi kanya. Ito ay boses ng isang babae. Marahil ay sa asawa niya. Hindi kami makakausap ngayon, pero mag-iwan ka ng mensahe. Sa halip na magsalita, binaba ko ang telepono. Ang pangalan niya sa voicemail ay sapat na upang pukawin ang isang bagay sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog. Nagpasya akong lumabas. Ang hangin sa labas ay malamig. Ngunit hindi ito sapat upang pahupain ang init ng aking konsensya. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga mata na nakatingin sa akin. Sinusundan ang bawat hakbang ko. Napansin ko ang isang bar na hindi ko pa nakikita noon. Pumasok ako. Umaasang ang alak ay makakapagpatulog sa mga multo sa aking isipan. Isang baso ng whiskey, sabi ko sa bartender. Habang hinihintay ko ang inumin, napansin ko ang isang lalaki sa dulo ng bar. Ang kanyang postura, ang paraan ng kanyang pagtitig sa baso, lahat ay pamilyar. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya, ngunit sa tuwing titingin siya sa akin, agad kong iniiwas ang mata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin upang lapitan siya. Nang magkalakas loob ako, tumayo ako at lumapit. "Excuse me," sabi ko. Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng sagot sa tanong na matagal ko nang tinatanong. Siya. Siya ang lalaking nasa litrato. Siya ang lalaking iniwan ko. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang susunod na mangyayari.
Bakit mo ako iniwan? Tanong niya, direkta, walang pasakalye. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng sakit. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala, ang sigawan, ang luha, ang takot. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay parang natutunaw sa aking bibig. Akala ko, naputo lang sasabihin ko nang bigla siyang tumayo. Sa kanyang galaw, may isang bagay na nalaglag mula sa kanyang bulsa, isang papel. Dinampot ko ito at nang makita ko ang nakasulat, halos hindi ako makapaniwala. Alam ko ang lahat. Ang sabi sa papel, kasunod ang pangalan ko. Pinilit kong hindi magpakita ng kahit anong emosyon habang naglalakad ako sa makitid na eskinita. Ang bawat hakbang ay parang hampas ng alon sa dibdib ko. Malakas, mabigat, at hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Ang init ng araw ay parang apoy na dumadampi sa balat ko. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit ako pinagpapawisan. Ang bigat ng konsensya ko ang tunay na nagpapainit sa akin. Ang boses sa utak ko na hindi tumitigil sa pagbulong. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ang lahat. Napadpad ako sa lugar na ito dahil alam kong walang makakakilala sa akin. Hindi ko na kayang tiisin ang mga mata ng mga tao sa bayan namin. Mga mata na tila alam ang lihim ko kahit hindi ko ito kailanman sinabi. Ang lihim na ito ay parang anino na palaging nakasunod kahit saan ako magpunta. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito maialis. Kaya nga ako tumakas. Pero kahit saan ako magtago, lagi itong naroon. Palaging bumubulong sa akin. Palaging tinutukso ang konsensya ko. Sa kanto ng eskinita, tumigil ako. Nakita ko ang isang maliit na tindahan ng pagkain. Ang mga lamesang kahoy na puno ng mga bakas ng uling at ang amoy ng pritong ulam na umaalingasaw. Parang normal ang lahat, pero alam kong hindi ako bahagi ng normal na mundong yon. Ang bawat tao ay may kani-kaniyang buhay, mga simpleng problema, mga bagay na kaya nilang harapin. Ako? Hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Umupo ako sa isang sulok, malapit sa dingding na may mga lumang poster na halos hindi na mabasa. Nag-order ako ng kape kahit hindi ko ito nais. Hindi ko alam kung paano ko nagawang mangumiti sa tindera, pero alam kong pilit yon. Ang kape ay mapait, pero hindi ito maihahambing sa pait ng nararamdaman ko. Habang iniinom ko ito, iniisip ko kung paano ko nagawang ipagkanulo ang sarili ko. Kung paano ko nagawang ipagkanulo ang taong nagmahal sa akin ng buo. Muli kong narinig ang boses niya sa utak ko, ang tawa. Ang mga pangakong binitawan niya. Pangako, hindi kita iiwan, sabi niya noon habang hawak ang kamay ko. Pero iniwan ko siya, hindi sa pisikal na anyo, pero sa espiritual. Ang puso ko, na minsan niyang pinuno ng pagmamahal, ay puno na ngayon ng takot at pangamba. Paano ko nagawang magkamali ng ganito? Lumipas ang ilang minuto, pero pakiramdam ko ay oras na ang lumipas. Hindi ko na malayang hindi ko na pala iniinom ang kape. Nakatingin na lang ako sa tasa, na parang naroon ang sagot sa lahat ng tanong ko. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang may tumabi sa akin. Isang lalaki, matanda na, may suot na kupas na sombrero at may dalang baston. Hindi ko siya kilala, pero may kakaiba sa presensya niya. Parang alam niya kung sino ako. Ang bigat ng dala mo, sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. Sa una, akala ko ay hindi ako ang kausap niya. Pero nang magtagal, napagtanto kong wala namang ibang tao sa paligid. Ang bigat ng dala mo, ulit niya. Mas malalim ang tinig. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang mga salita ko ay parang natulak pabalik sa lalamunan ko. Pero hindi ko rin kayang manahimik. Hindi mo ako kilala, sabi ko. Pilit na matatag ang boses. Tumawa siya, hindi malakas, pero sapat para marinig ko. Hindi kita kailangang kilalanin para malaman ang bigat ng konsensya mo. Kita iyon sa mga mata mo. Hindi ka makatingin ng diretsyo. Napuno ng lamig ang katawan ko. Parang meron siyang alam, pero imposibleng alam niya ang ginawa ko. Hindi ko na kayang magtagal pa sa lugar na yon. Tumayo ako. Iniwan ang kalahating tasang kape
at naglakad palayo. Pero kahit nasa likod ko na siya, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Parang may iniwan siyang marka sa isip ko. Habang naglalakad ako, biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tunog na yon ay nagbigay ng mas matinding kaba sa dibdib ko. Dahan-dahan kong kinuha ito sa bag, at nang makita ko ang pangalan ng tumatawag, halos mabitawan ko ang telepono. Siya, ang taong iniwan ko, ang taong binaliwala ko para sa sarili kong kapakanan. Paano niya nakuha ang numero ko? Paano niya ako natagpuan? Walang sagot sa mga tanong ko, pero ang mas nakakatakot ay ang posibilidad na alam niya na. Alam niya ang ginawa ko. Alam niya ang lihim na pilit kong nililibing. Tumigil ako sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang mga tao sa paligid. Ang boses ko ay hindi lumabas. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang hawak ang telepono. Sinagot ko ang tawag. Hello? Ang boses ko ay halos pabulong. Walang sagot mula sa kabilang linya. Pero narinig ko ang mabagal na paghinga. Malalim, mabigat. Parang may gustong sabihin pero hindi kayang magsalita. Tapos, isang tanong ang bumungad. Isang tanong na bumalot sa buong pagkatao ko. Bakit mo ginawa iyon? Ang mga tunog ng ulan ay parang marahang kalansing ng mga kadena. Parang paalala ng pagkakakulong ko sa sarili kong konsensya. Nakaupo ako sa gilid ng bintana. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa aking balat. Ngunit ang init ng kaba sa dibdib ko ay tila apoy na hindi mapawi. Ang mga mata ko ay nakatingin sa labas, sa madilim na kalangitan. Pero ang isip ko ay nakatuon sa nakaraan. Sa lihim na pilit kong inilibing, ngunit patuloy na umaahon. Nasa listahan ng mga dapat kong gawin ang pakikipagkita kay Lila, ang matalik kong kaibigan. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Alam kong bawat oras na magkasama kami ay parang pagtapak sa manipis na yelo. Alam niyang may mali sa akin, kahit hindi niya alam ang buong kwento. Ang bawat tanong niya, bawat titig, ay parang karayom sa aking pagkatao. Ngunit hindi ko siya kayang talikuran. Siya ang nag-iisang tao na may lakas ng loob na magtanong. Sa lahat ng tao, siya lang ang hindi natatakot sa mga sagot. Nasa coffee shop kami habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas. Ang mga patak nito ay parang musika ng paggunita. Nakatingin sa akin si Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Alam kong oras na para ilahad ang ilang bahagi ng katotohanan. Hindi ang buong kwento, ngunit sapat na para patahimikin siya. Ngunit paano mo ba sisimulan ang isang bagay na kasing bigat ng aking lihim? Paano mo sasabihin ang isang bagay na maaaring magbago ng pananaw ng isang tao sa'yo? Bakit ka laging parang may iniisip, Ana? Tanong niya, sabay lagok sa kanyang kape. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Parang may dinadala kang hindi mo kayang bitawan. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang bibig ko ay parang nabara ng takot, pero ang puso ko ay nag-uumapaw sa kagustuhang magsalita. Alam kong hindi ko siya dapat lokohin, ngunit alam ko rin na hindi ko kayang sabihin ang lahat. Kaya pinili kong magbigay ng parte ng katotohanan, isang piraso ng puzzle na hindi niya agad mapagdugtong. May mga bagay lang na mahirap kalimutan. Sagot ko, iniwas ang tingin. May mga araw na parang hinahabol ako ng nakaraan. Tumango siya, tila naiintindihan ang bigat ng sinabi ko. Pero hindi siya sumuko. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ka ba na pinagsisisihan mo? Ang tanong na yon ay parang pagsabog ng bomba sa utak ko. Paano ko sasabihin? Paano ko ipapaliwanag ang ginawa ko? Ang bibig ko ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, tumingin ako sa labas, sa ulan, sa mga taong nagmamadaling tumakbo sa kalsada. Ang puso ko ay kumakabog. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang kape sa harap ko ay tila naging simbolo ng lahat ng bagay na hindi ko kayang harapin. May ginawa akong hindi ko na maibabalik. Bulong ko, halos hindi marinig. Isang bagay na. Bumago sa akin. Napatingin si Lila sa akin, ang kanyang mga mata
ay nagliliwanag sa pagtataka. Alam ko, sa sandaling ito, na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong kwento. Ngunit hindi ko siya pwedeng bigyan ng lahat ng sagot. Hindi pa ngayon. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Tanong niya. Ang boses niya ay mas malambot pero puno ng tensyon. Ano ba talaga ang nangyari, Ana? Ang mga tanong niya ay parang mga martilyo sa dingding ng aking konsensya. Ang mga bagay na pilit kong tinatakpan ay nagsisimulang lumabas, pero hindi ko pa rin kayang ilahad ang lahat. Kaya tumayo ako, iniwas ang mga mata niya, at naglakad palabas ng coffee shop. Naririnig ko ang pag-aalala sa boses niya habang tinatawag niya ang pangalan ko, pero hindi ako tumigil. Ang ulan ay bumagsak sa aking katawan. Ang lamig nito ay sumalubong sa init ng aking takot. Habang naglalakad ako sa kalsada, ang bawat hakbang ko ay parang pagtakbo palayo sa katotohanan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang mawala. Sa kanya, sa lugar na yon, sa mga tanong niya. Ngunit paano ka tatakas sa konsensya mo kung ito ang sarili mong anino? Paano mo iwasan ang isang bagay na palaging nasa loob mo? Bigla akong natigil sa gitna ng kalsada nang marinig ko ang tunog ng isang busina. Isang kotse ang dumaan. Halos sumagi ako. Napaatras ako, ang puso ko ay tumalon sa kaba. Pero hindi iyon ang dahilan ng biglaang panginginig ko. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang streetlight, may nakita akong isang lalaking nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, puno ng tanong, at puno ng alaala. Hindi ko siya kilala, pero ang presensya niya ay parang multo ng nakaraan. Sinubukan kong tumingin ng mas mabuti, pero bago pa ako makalapit, naglakad siya palayo, naglaho sa dilim. Ngunit ang mukha niya ay nanatili sa isipan ko. Ang mga mata niya ay parang salamin ng lahat ng kasalanan ko. Sino siya? Bakit tila kilala niya ako? At bakit parang alam niya ang ginawa ko? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng bagay na itinago ko. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang init ng takot ko ay hindi kayang palamigin ng kahit anong bagyo. Ang lalaki ay nag-iwan ng tanong sa akin, isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na hindi iyon ang huling pagkakataong makikita ko siya. Tumakbo ako palayo. Ang mga paa ko ay parang nag-aapoy sa bawat hakbang. Ngunit kahit gaano ako kabilis tumakbo, alam kong hindi ko kayang takasan ang multo ng nakaraan, ang multo ng sarili kong kasalanan.